At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Hidabol deklarin si Andre, pero biglang nawala sa paligid niya ang karwahe. Ilang saglit pala ay nakakita siya ng isang malaking sawa. Kaya umalis siya kaagad sa lugar na yun at sinabi sa mga kasama niya ang nakita niya. At sinabi ni si Aldrin yun na naging sawa. Kaya kinausap silang ipagsasabi sa mga kalalakihan doon na si Aldrin ang sawang gumagambala sa kanila. Maraming naniwala at sumama sila kay Clarence para hanapin ang sawa na kinatatakutan ng mga tao. Isang araw, dumalaw uli si Aldrin kina Andrew. Subalit, wala silang mag-asawa doon. At nakita niya may lumabas na napakagandang babae at sinundan niya at nakipagkilala. Hindi pa sila nagtatagal na nag-uusap ay napansin nila nang may mga kalalakihan na kasama ni Clarence na papalapit sa kinaroroonan nila. At hinahanap si Aldrin para gawan ng masama. Sinabi ng babae kay Aldrin na magtago sila sa itaas ng puno at hindi nga sila nakita nila Clarence. Sa paghahanap nila ay dalawang kasama niyang lalaki ang nakita nilang nilingkis ng malaking sawa. Kaya natakot sila at iniwan na si Clarence. Nadatnan ni na Andoy si Aldrin na nandoon sa kanila at tinanong siya kung bakit siya nandoon. At sinabi nakipagkwentuhan kay Valerie. Subalit, parang gulat na gulat ang mag-asawa. Valerie! Nasaan ka? Valerie! Senyorito Andre, nandito ka pala. Sinamang Andoy at ang kanyang asawa. Andito na sila. Akala namin kung sino ka na. May kailangan ka ba sa akin, senyorito? Magandang araw po sa inyo, mga Andoy. Aling Ubang. Magandang araw naman sa iyo, Senyorito Aldrin. Ano may paglilingkod namin sa iyo? Kwan, dumalaw lang po ako. Nakipagkwentuhan kay Valerie. Ano? Valerie ka mo? Valerie? Sinong Valerie? Sino? Sino yan? Si Valerie ho, yung kasama ninyong nakatira dito sa bahay ninyo. Ay, naku, Senyorito. Wala po kaming kasamang nakatira dito. Ay, naku, senyorito. Wala po kaming kasamang nakatira dito. Wala kaming kasama ng asawa ko dito. Wala talaga. Pero mga Andoy, sino yung kausap ko kanina? Hindi namin alam kung sino yung sinasabi mong kausap mo, Senyorito. Talagang wala kaming kasama dito. Wala. Eh, tamang sinabi ng asawa ko, senyorito Aldrin. Wala kaming ibang kasama dito, kundi kaming mag-asawa lang. Kung kayong dalawa lang ang nakatira dito, sino si Valerie? Sino?
niyo na kung sino halimaw na yan. Yan ang bibiktima ng mga kanayon natin. Oo. Madali na natin siyang mahuli dahil kilala na namin. Paano natin mahulihan? Baka bigla tayong salakayan. Oo nga, baka bigla tayo sa lakayin. Madali lang siyang mahuli. Paano mahulihin? Baka bigla tayong salakayan. Wala tayong laban sa kanya. Oo nga. Ang mabuti pa ay makinig kayo para mahuli natin ang Aldrin na yon. Aldrin palang pangalan ng halimaw ngayon. Mga kanayon! Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya! Si Ivy yan. Si Ivy. Ivy, huwag kang makialam dito. Alam kong ipagtatanggol mo ang lalaki yun dahil nanliligaw siya sa'yo. Hindi totoong naniligaw sa akin si Aldrin! Sinungaling ka! Ikaw ang sinungaling. Sa ayaw at sa gusto mo, huhulihin namin ang Aldrin na yon para mawala na ang salot dito sa ating lugar. Hindi! Huwag kayong maniwala sa kanya! Gumagawa lang siya ng paraan para makaganti kay Aldrin! Dahil pinag-iinalaan niyang naniligaw sa akin! At kung paniniwalaan niyo siya, mapapahamak lamang kayo! Ivy! Mabuti naman. At nadanang kita rito sa bahay ninyo, Aldrin. Nandito ka pala, Melody. Nagulat ka ba? Dahil hindi mo inaasahang nandito ako? Hindi naman. Nagtataka lang ako kung bakit bigla niya ata na nagpunta ka rito. Aldrin, matagal nang hindi mo ako dinadalaw sa bahay. Bakit? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Pasensya ka na, Melody. Abala ko sa pag-aayos ng aming karwahe. Magtapat ka nga sa akin, Aldrin. Yan ba talaga ang pinagkakaabalan mo? O may iba pa? Ano ba namang klaseng tanong yan, Melody? Didiretsahin na kita, Aldrin. Kaya ako nagpunta rito para sabihin ko sa'yo na alam ko nang may pinagkakaabalan kang ibang babae. Melody, Huwag ka nang magkaila. Dahil kilala ko na ang babaeng kinalulukuhan mo. Si Ivy, di ba? Melody. Nagulat ka, no? Dahil narinig pangalan ng malanding babaeng yon. Hindi masamang babae si Ivy. Oh, tignan mo yan. Ipinagtatanggol mo pa. Ibig sabihin, totoo ang ipinarating na impormasyon sa akin. Ang babaeng yon, ang bagong kinalulukuhan mo. Kaya hindi mo na ako dinadalaw sa bahay. Melody, walang katotohanan yung sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Minsan ko pang kakausapin ang babaeng yun. At kapag pinagpatuloy ninyo ang panluloko niyo sa akin, siya ang unang papatayin ko bago ikaw. Melody. Ano? Pinagbantan ka ng babaeng yun? Hindi na biro yan, iho. Kailangan, isuplong mo na sa pulis. Mamawag muna. Alam kong nagsiselos lang yun pero walang katotohanan ng bintang niya sa amin na Ivy. Ipagpalagay mo nang walang katotohanan. Pero galit siya. Kaya posibleng gagawin niya ang sinabi sa iyo. Kaya pumunta ka na sa pulis at isuplong mo na. Kailan ka pa magpapayong? Kung basa ka, kaya kumilos ka na bago bahuli ang lahat. Mama, ayan muna natin. Pakikiramdaman ko siya. Kung talagang tututuhanin niya, saka ko magsusumplong sa pulis. Ah, iho, may tao. Ikaw nang magbukas ng pinto. Tignan mo kung sino yan. Oo, Mama. Sandali lang, nandiyan na.
Ivy, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Hindi na, Aldrin. May sasabihin lang ako sa iyo. Tungkol ba yan kay Clarence? Ang kasintahan mo? Oo, Aldrin. Narinig ko ang usapan nila ng mga kasama niyang mga kalalakihan. Ha? Anong narinig mong pinag-usapan nila? Gagawin daw nila ang lahat para mahuli ka at mapatay dahil ikaw raw ay isang salot. Sinabi niya yan? Oo, Aldrin. Kaya mag-ingat ka, ha? Nanganganib ang buhay mo. Sige. Maraming salamat sa paalala mo, Ivy. Walang anuman yon. Sige, aalis na ako. Baka may makakita pa sa akin na nagpunta ko dito. Sige. Ihahide na lang kita sa labas. Wag Halika. na. Sige, aalis na ako. Mag-ingat ka. Mangandoy! Tao po! Wala dito ang asawa ko. Bakit maipapaayos ka bang karwahe? Wala po. Nagpunta ko rito dahil ilang beses ko nang nakita na nandito at kasabay ang paglabas ng malaking sawa. May kasama po ako. Nandyan lang sila sa paligid at nagmamanman. Baka biglang lumabas ang dambuhalang sawa. Ano yun? Anong ubang? Ano yun? Kwan, hindi ko alam. Nandito ang sama! Nandito! May tanga-tanga na isang babae! Bakit ba pinagpipilitan ng Clarence na yon na may relasyon tayo? Ayaw niyang paniwalaan na wala tayong relasyon. Hindi na nga siya makaintindi. Nainis nga ako kaya pinutol ko lang ang relasyon namin. Alam mo, nagtitimpa lang ako Kung maaari sana ayaw ko siyang patulan. Kaya umiiwas ako. Pero anong ginagawa niya? Sa halip na tigilan na niya ako kung ano-anong pinaggagawa niya. Nagyaya pa ng mga tao para hulihin ako at saktan. Kung maaari, ayaw kong patulan mo siya. Dahil baka mapahamak ka lang, Aldrin. Kaya iwasan mo na lang siya. Pero umaabuso na siya, Eme. Hindi ko alam kung hanggang saan ako makapagtitimpi sa ginagawa niya. Tapos, ipinagkakalat pa niyang ako raw ay isang halimaw na kinatatakutan dito. Sobra na siya, Ebe. Aldrin, makinig ka sa akin. Ayaw kong mapahamak ka. Kaya kung maaari, umiwas ka. Huwag mo na siyang patulan. Dahil mapapahamak ka lang. Baka kung papatulan mo, paninawalaan niya na halimaw ka. Kaya iwasan mo na lang siya. Ayun! Huliin natin siya! Aldrin, ang mama Huliin sa niyo! Clarence. Ano siya? May hinahabol. Halika, magtago tayo. Bilisan mo, halika. Tinig yun ni Malali. Ebe, dito ka lang. Ano siya? Susundan ko mga kalalakihan. Dito ka Huwag, lang. Aldrin. Baka makita ka nila. Huwag. Aldrin! Bumalik ka dito! Aldrin! O ano? Nasundan niyo ba ang sawa?
Hindi, Clarence eh. Ang ganda pa naman ng babaeng tangay-tangay niya. Oo. Kailangan makuha namin ang babae. Sayang siya. Kailangan mapakinabangan ko siya. Ay ipapahanap ko. Ano yun? Ano yun? Parang may kumaluskos malapit sa atin. Oh, Clarence. Tingnan mo yung babae, ayan o. Parang nawalan siya ng malay. At halos nahubaran na, oh. Tingnan mo. Wow. Oh. Ang ganda talaga ng babae yan. Sige. Sa katawan. Buhatin siya. Dalhin sa aking kalesa. At ako nang bahala sa kanya. Sige, sige. Babuhatin na namin siya. Hop. Babuhatin na. Huwag! Huwag niyo siyang galawin! Huwag! Clarence, yung lalaking inabulatan, nandiyan Oh, lalaki na po na tayo, no? Oo nga. Ayun. Sige, hulihin niyo siya. At ako nang bahala sa babaeng to. Huwag! Sige, huli namin siya. Namin siya! Yo! Yo! Kapren! Napulubutan! Demonyo! Pinapulubutan tayo ng lalaking yan. Siyang salot. Siyang kinatatakutan dito. Dapat mapatay natin siya. Ay, bang. May dumating na kalesa. Tignan mo nga kung sino. Sige, sandali lang, Andrea. Sisilip ako sa bintana. O ano, sino yan, ubang? Andoy, kanisa at kabayo ng pulis ang dumating. Andiyan na sila. Opo, may tatanong lang po sana kami sa inyo. Andoy, nako, ang mga pulis, ano kayang kailangan nila sa atin? Baka may ipapaayos sa kalesa nila. Halika at lumabas tayo at kausapin natin sila. Magandang araw po sa inyo, Senyor Pulis. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Meron lamang ko kami itatanong po sana sa inyo. Ha? Ano po yun, Senyor? Hindi niyo ba napapansin ang sinasabi nilang damuhalang sawa dito sa inyo? Ha? Kwan, wala naman kaming napapansing sawa dito, Senyor. Bakit po ba, ha? Marami kasi ang nagsasabi na kanayon ninyo na dito raw nila madalas makita ang dambuhalang sawa. Kaya kami nagpunta rito para maimbestiga. Hahalugugin namin ang bahay ninyo. Makita kaya ng mga pulis ang hinahanap nilang dambuhalang sawa. Magiling naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.